Carbonara para sa merienda. Bali, bago nga kami umuwi ay pinagluto nga muna kami ng carbonara para sa aming merienda. Kinuha ko nga muna yung mga sauce sa kanyang cabinet at binigay ko na nga sa kanya dahil siya naman na nga magluluto. Binuksan niya nga yung mga plastic nitong mushroom at i-drain nga yung mga tubig. Naghiwa na nga siya dito ng bawang at ako naman ay nasikaso ko nga yung paglalagaan nga ng pasta. Bali, naglagay nga lang pala ako dyan ng 2 tablespoon ng asin dito sa may tubig. Saka naman ako naglagay nga ng napakadaming mantika para hindi nga magdikit-dikit yung pasta. At aantayin ko na nga lang yan kumulo bago ko nga ilagay yung mga pasta. Balik naman tayo dito kay ate na naghihiwa na nga ng sibuyas. Tatadda rin nga lang niya yan ng pino kagaya ng bawang kanina. At dahil nagyelo nga itong ham ay hinugasan na nga lang niya isa-isa para mas madali nga siyang hiwain mamaya. Kinuha ko na nga rin pala itong spam na tira nga ng mga bata sa kanilang ulam. At para hindi nga sayang ay ilalagay na nga rin pala namin yan sa may carbonara. Abay, trinay ko nga tanggalin ito sa may glata pero hindi kinaya nga ng aking powers. Kaya naman pinatanggal ko na nga lang dito kay ate. Hiniwala nga niya yan ng mas maninipis para naman mas madami nga tayong ilalahok sa may carbonara. Bali, hihiwain pa nga niya yan ng pa-cubes kagaya nga ng ham. Balik naman tayo dito sa aking pinapakulo at nilagay na nga rin pala namin itong pasta. Naka-ready na nga rin lahat ng ingredients kaya umpisan na nga rin natin magluto ng sauce. Iprinito nga lang pala muna niya itong ham. Binalikan ko nga itong niluluto kong pasta. Dahil i-check ko nga kung luto na pero hindi pa naman. Medyo matagal-tagal pa nga ito bago nga maluto. Hinalo-halo ko nga muna dyan para hindi naman ma-stuck nga sa baba at baka masunog pa. Naluto na nga rin pala itong spam na prinito ni ate kaya sinet aside niya muna niya. Sunod naman niyang nilagay itong ham at ipiprito na nga din pala niya ito hanggang sa maluto. Hindi na nga rin niya yan hinango at naglagay na nga lang siya ng butter dito para sa kanyang paggigisahan. Tutunawin nga lang niya yan ng konti saka naman siya maglalagay nga dyan ng bawang. Gigisahin nga lang yung bawang hanggang sa maging golden brown. Sunod na nga rin pala niyang ilalagay itong sibuyas. Same process nga lang, igigisa nga lang niya yan hanggang sa maging maluto. Kapag naluto na nga rin itong mga sibuyas, ay pwede na nga siyang maglagay dyan ng mga sauce ng carbonara. Sunod naman niyang nilagay isang malaking lata nga ng iba. Abay, kailangan said nga ang pagkakalagay para hindi sayang. Isang Nestle cream na malaki. At para mas masarap nga ay naglagay nga din pala siya ng isang lata ng cream of mushroom. At hindi pa nga sapat ang cream of mushroom at naglagay pa nga siya ng 3 sachet nga ng mushroom. Saka naman niya minekos-mekos para maghalo at mag-well combine nga ang mga ingredients. Pagkatapos nga nun ay naglagay na nga rin pala siya dyan ng mga pangpalasa katulad nga ng asin at paminta. At saka nga imimekos-mekos niya nga ulit. At ako naman ay napagutusan nga na asikasuhin ko nga itong cheese. Bali, hinugasan ko nga muna itong gadgaran. Saka ko naman tinanggal sa may karton itong tira nilang keso. At saka ko naman inumpisahan nga ang paggagadgad dito sa may keso. At nang magadgad ko na nga lahat ng keso ay binigay ko nga din agad dito kay ate para mahalo na nga niya dito sa may carbonara sauce. Nang maluto na nga itong sauce ay pwede na nga kumain ng lahat. Abat, nangunguna nga na naman dyan si Madam Ella. Abay, syempre hindi rin naman tayo magpapahuli at nagsandok na nga rin pala ako ng aking makakain. All goods nga naman ang lasa at napaka-creamy nga ng sauce na ginawa namin. Ay, ginawa nga pala ng ate ko, Char. So, ayun lang nga ulit mga mi for today's mini vlog. Thank you for watching. God bless. Bye-bye!